Kumusta mga kasaliksik? Maraming beses nang inihula ang pagbagsak ng People's Republic of China. Ngunit patuloy itong lumakas sa kabila ng mga prediksyon. Noong 2001, sinabi ng Amerikanong abogado na si Gordon G. Chang sa kanyang aklat na The Coming Collapse of China na malapit nang bumagsak ang China. Sa paglipas ng mga taon, gayon din ang mga prediksyon ng iba pang mga analyst at manunulat. Ngunit ang China ay nagpatuloy sa pag-unlad. Hanggang ngayon. Ngayon, unti-unting nakikita ang mga bitak sa sistema ng China. Bumagal ang ekonomiya, tumataas ang galit ng kabataan, at kahit na hinigpitan ni Xi Jinping ang kanyang kontrol, tila humihina rin ang kanyang kapit sa kapangyarihan. Ang mga dati haka-haka ay nagiging realidad, at ang pagbagsak ng China ay hindi na lamang usapin ng kung kailan kundi paano. Ang COVID-19 pandemic ay nagbigay ng matinding kalasag para sa China, na ginamit ito upang ipaliwanag ang anumang suliranin sa ekonomiya, tulad ng pagbaba ng consumer spending, mga problema sa supply chain, at ang paghina ng manufacturing. Ngunit nang humupa na ang pandemya, lumitaw ang tunay na kalagayan ng China, at hindi na ito kayang itago. Habang abala ang iba't ibang bahagi ng mundo sa kanilang sariling krisis, tulad ng digmaan sa Ukraine, tensyon sa gitnang silangan, at pagbabago sa depensa ng Japan, hindi napansin ang mga suliranin ng China. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, nilinis ang mga datos na magpapakita ng mga problema ng bansa, at ang mahahalagang ulat ukol sa ekonomiya ay tinanggal. Ang kawalan ng impormasyon ay lalong nagpalala sa pag-unawa ng tunay na sitwasyon ng China. Sa ekonomiya, ang pagbagsak ng consumer spending ay isa sa mga malinaw na palatandaan. Noong Hunyo 2024, ang retail sales ay tumaas lamang ng 2%, ang pinakamahinang pag-unlad sa loob ng 18 buwan. Sa kabila ng malaking idinagdag na deposito ng mga sambahayan, bumagsak ang lending, at mas pinili ng mga mamimili na bayaran ang kanilang mga utang o mag-invest sa mga produktong pampinansyal kaysa magwaldas. Dagdag pa rito, ang mga problema sa sektor ng real estate, kawalan ng seguridad sa trabaho, at mataas na antas ng utang ay lalong nagpapabigat sa sitwasyon. Ang ekonomiya ng China na lumago lamang ng 4.7% noong ikalawang quarter ng 2024 mula sa 5.3% noong naunang quarter ay nagpapakita ng malinaw na paghina. Ang demografiya ng China ay isa ring malaking hamon. Sa pagbawas ng populasyon ng kabataan, walang sapat na millennials upang magsulong ng mataas na antas ng pagkonsumo. Ngunit nananatili ang Chinese Communist Party na nakatuon sa pagpapalakas ng sektor ng industriya, sa halip na magbigay ng mas malaking suporta sa personal na pagkonsumo na nagdudulot ng malaking disconnect sa pagitan ng kanilang mga pulisya at ng totoong pangangailangan ng mga mamamayan. Habang patuloy ang pagbagsak ng ekonomiya, nagiging malinaw na ang dati matibay na imahe ng China bilang lumalagong superpower ay unti-unti nang gumuho. Ang pagbagsak nito na matagal nang hinulaan ngunit tila napakalayo ay ngayon na nasa ating harapan. Ang tanong na lamang, paano ito makakaapekto hindi lamang sa China kundi sa buong mundo? Noong Hulyo 2024, inihayag ng opisyal na datos na ang paglago ng Gross Domestic Product, GDP ng China, ay bumagsak, na hindi umabot sa target na 5% na itinakda ng gobyerno. Ito ay isang mahalagang balita dahil tanging sa panahon ng mga lockdown dulot ng COVID-19, nagkaroon ng malaking pagkukulang sa ganitong aspeto. Bawat Marso, inihahayag ng punong ministro ng China ang taunang target sa paglago ng ekonomiya sa National People's Congress na nagsisilbing batayan ng tagumpay ng pamahalaan. Ngayon,
Ang pagkabigo sa mga proyektong ito ay nagdudulot ng mas malalim na pagsusuri mula sa mga mamamayan at eksperto. Dahil sa pagbagsak ng mga inaasahang target ng GDP, marami sa mga ekonomista ang nagbawas ng kanilang mga prediksyon. Halimbawa, ang forecast para sa 2024 ay bumaba sa 4.5%, habang ang para sa 2025 ay medyo mas mataas sa 4.6%. Bagamat ang mga numerong ito ay mas mataas kaysa sa inaasahang paglago ng GDP ng Estados Unidos na 0.9% noong 2024 at 1.9% noong 2025. Ang mga bagong datos mula sa China ay nagpapakita ng malinaw na pagbagal ng dating mabilis na paglago ng ekonomiya nito. Ang inaasahang malakas na pagbawi ng ekonomiya ng China pagkatapos ng pandemya, ayon sa International Monetary Fund, IMF, ay hindi natupad. Sa halip, maraming problema ang nanatili, kabilang na ang deflation, mababang demand para sa mga export, at ang pagbagsak ng stock market. Lalong nagiging masama ang sitwasyon dahil sa mga tanong tungkol sa katotohanan ng mga inilalathalang datos ng Beijing. Marami ang nagdududa kung ang mga numerong ito ay matapat o kung sadyang pinalobo upang itago ang mas malalalim na problema. Isa sa pinakamalaking problema ay ang patuloy na krisis sa real estate. Ang sektor ng real estate na dating nag-aambag ng halos ikatlong bahagi ng GDP ng China ay ngayon nasa matinding kaguluhan. Ang mga malalaking developer tulad ng Evergrande at Country Garden ay nagsimulang mag-collapse, nagdudulot ng mga panganib hindi lamang sa lokal na ekonomiya, kundi pati na rin sa pandaigdigang merkado. Ang Evergrande halimbawa ay hindi nakabayad sa mahigit $300 billion na utang, habang ang Country Garden ay may $194 billion na pagkakautang. Ang pagbagsak ng sektor na ito ay bunga ng maraming salik, kabilang na ang kawalan ng kumpiyansa ng mga potensyal na homebuyer sa seguridad sa trabaho at kinabukasan. Dagdag pa rito, ang maraming developer ay hindi nakapagtapos ng kanilang mga proyekto na nagdudulot ng pagkawala ng tiwala ng mga mamimili. Ang pababang demand para sa pabahay, dulot ng tumatandang populasyon, ay lalo pang nagpapalubha sa sitwasyon. Kahit na nagsagawa ang pamahalaan ng mga hakbang upang patatagin ang merkado, tulad ng pagbaba ng mortgage rates at pag-alis ng mga limitasyon para sa unang beses na mga mamimili, hindi pa rin ito sapat upang maibsan ang krisis. Habang patuloy na bumabagsak ang halaga ng ari-arian at benta sa China, ang mga epekto nito ay umaabot sa pandaigdigang kalakalan. Ang overproduction sa sektor ng industriya ay nagre-resulta sa pagkalugi ng maraming kumpanya at labis na produksyon na hindi kayang tanggapin ng lokal at dayuhang merkado. Sa kabila ng mga subsidyo at murang financing mula sa pamahalaan, ang mga kumpanyang nananatili ay madalas hindi ang pinakamabisang gumana o pinakakumikita, kundi yaong may akses sa suporta ng gobyerno. Ang ganitong uri ng ekonomiyang nakatuon sa overproduction ay hindi lamang nagpapabagal sa lokal na ekonomiya, kundi nagiging sanhi rin ng pag-apaw ng murang produkto sa pandaigdigang merkado. Ito ay nagdudulot ng destabilization sa pandaigdigang kalakalan, kung saan ang mga dayuhang producer ay hindi makakakumpetensya sa mababang presyo ng mga produktong Tsino. Ang dating hindi mapigilang ekonomiya ng China ngayon ay nahaharap sa isang malubhang krisis. Habang patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na kontrolin ang sitwasyon, malinaw na ang mga bitak sa kanilang modelo ng ekonomiya ay mas malala kaysa sa inaasahan. Ang tanong na nananatili, hanggang kailan magtatagal ang ilusyong ito ng lakas bago tuluyang mag-collapse? Noong Disyembre 2023,
Inilahad ni European Commission President Ursula von der Leyen na ang sobrang produksyon ng China ay nagdudulot ng hindi napapanatiling balanse sa kalakalan at binatikos ang Beijing dahil sa hindi patas na mga gawi sa kalakalan. Sumang-ayon si US Treasury Secretary Janet Yellen na nagsabing ang labis na pamumuhunan ng China ay nagdudulot ng pandaigdigang kaguluhan sa ekonomiya. Ayon kay Yellen, ang sobrang laki ng kapasidad ng China ay hindi na kayang tanggapin ng pandaigdigang merkado. Ang dating estratehiya ng Chinese Communist Party, CCP, na nag-angat sa bansa ay unti-unting nagiging dahilan ng kanyang paghihiwalay mula sa global marketplace. Ang paghina ng industrial na kakayahan ng China ay isang malubhang dagok para sa isang bansa na minsang nagbago sa pandaigdigang balanse ng kapangyarihan. Simula noong 1978, lumago ang GDP ng China ng average na 9% taon-taon na nag-angat ng humigit kumulang 800 milyon katao mula sa kahirapan. Ngunit ang ambisyong mahigitan ng Estados Unidos bilang pinakamalaking ekonomiya ay mukhang hindi na makakamit. Bumaba na ang lakas paggawa ng China na inaasahang babagsak ng 7% mula 2025 hanggang 2050. Ayon sa International Monetary Fund, kung magpapatuloy ang Estados Unidos sa pagpigil sa teknolohikal na kalakalan sa China, maaaring lumiit ang ekonomiya ng China ng 9% sa susunod na dekada. Isa pang malaking hamon ay ang patuloy na krisis sa real estate. Ang sektor na dating nag-aambag ng halos 1/4 ng GDP ng China ay ngayon nasa kaguluhan. Ang mga higanteng developer tulad ng Evergrande at Country Garden ay nalubog sa utang na aabot sa daan-daang bilyong dolyar. Sa kabila ng pagsisikap ng gobyerno na patatagin ang merkado, tulad ng pagpapababa ng mortgage rates at pag-alis ng mga limitasyon para sa unang beses ng mga mamimili, hindi ito sapat upang maibsan ang krisis. Ang krisis sa real estate ay sinasabayan ng pagtaas ng labor costs. Sa loob ng 22 taon, tumaas ng 14 hanggang 15 beses ang gastos sa paggawa sa China. Ang labor market ay lalong humihigpit at ang kabataang henerasyon ay mas nagiging maselan sa pagpili ng trabaho. Mas pinipili ang mga mas mataas ang sahod sa sektor ng serbisyo kaysa sa tradisyonal na mga trabaho sa paggawa. Sa agrikultura, nahaharap ang China sa malaking hamon ng food insecurity. Ang bansa ay kailangang pakainin ng halos 20% ng populasyon ng mundo gamit ang mas mababa sa 10% ng Arab-lalan. Sa pagitan ng 2013 at 2019, mahigit 5% ng lupang maaaring tamnan sa China ang nawala dahil sa hindi maayos na pagsasaka at urbanisasyon. Ang mga problemang ito, mula sa ekonomiya hanggang demografiya at agrikultura, ay nagbibigay ng malinaw na larawan ng isang bansa na nasa bingit ng pagbagsak. Habang ang China ay patuloy na nahaharap sa tumitinding hamon, mas nagiging malinaw na ang dating unstoppable growth engine ay unti-unti nang nawawala ng lakas. Isa sa pinakamalaking hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa China ay ang kakulangan sa tubig. Sa kabila ng pagkakaroon ng 6% ng freshwater resources ng mundo, maraming probinsyang nagtatanim ng mga butil ang dumaranas ng matinding kakulangan sa tubig. Ang tradisyonal na paraan ng irigasyon ay nag-aaksaya ng tubig, kaya't napipilitang gumamit ang bansa ng groundwater na nagdudulot ng pangmatagalang panganib sa kapaligiran. Upang tugunan ito, naglaan ng gobyerno ng $1 trillion para sa mga proyektong tulad ng South-North Water Diversion Project. Subalit, tulad ng ibang sektor sa China, ang mga hakbangin ukol sa seguridad sa pagkain ay nahaharap din sa korupsyon at maling interpretasyon ng datos.
Noong 2022, isang mataas na opisyal na namamahala sa grain reserves ang natanggal sa pwesto dahil sa korupsyon na nagpakita ng mga problema sa pamamahala. Dagdag pa rito, madalas na minamaliit ng mga lokal na opisyal ang mga ulat ukol sa agrikultura upang magbigay ng positibong imahe. Sa kabila ng mga hakbang ng gobyerno, patuloy na lumalala ang sitwasyon sa seguridad sa pagkain. Maging si Pangulong Xi Jinping ay kinikilala ang kahalagahan nito, tulad ng binigyang diin niya noong 2023 na ang seguridad sa pagkain ay isang red line na mahalaga para sa katatagan ng politika. Ang kasaysayan ng China ay nagpakita na ang krisis sa pagkain ay madalas na nauuwi sa kaguluhan, tulad ng pagbagsak ng Qing Dynasty noong maagang bahagi ng ika-20 siglo. Bukod sa agrikultura, malaki rin ang problema sa utang ng China. Tinatayang nasa 7 trilyon hanggang 11 trilyong dolyar ang off-balance sheet liabilities ng mga lokal na gobyerno na humantong sa hindi napapanatiling pangungutang. Dahil sa pagbagal ng ekonomiya, bumaba rin ang kita mula sa buwis, kaya't lalong tumindi ang pressure na tiyakin ang seguridad sa pagkain at iba pang mga pangunahing pangangailangan. Ang kabataan ng China ay isa pang sektor na labis na naaapektuhan ng lumalalang krisis. Noong Hunyo 2023, umabot sa 21.3% ang youth unemployment rate. Sa halip na gumawa ng mga programa para sa paglikha ng trabaho o pagpapabuti ng sistema ng edukasyon, huminto ang gobyerno sa paglalathala ng datos ng kawalan ng trabaho. Ang kawalang tiwala ng kabataan ay patuloy na lumalaki, lalo na dahil sa mga pagbagsak ng mga trabaho sa sektor ng pribado dulot ng mahigpit na crackdown ng gobyerno. Marami sa mga kabataan ang bumabalik sa kanilang mga magulang, umaasa sa maliit na allowance bilang full-time children, kaysa magtrabaho sa sistemang itinuturing nilang sirain. Ang sagot ni Pangulong Xi, hikayatin ang kabataan na bumaba ng kanilang inaasahan at yakapin ang manual labor sa kanayunan. Ngunit tila hindi na ito sapat upang maibalik ang tiwala ng kabataan. Samantala, ang pagbaba ng birth rate ay nagdudulot din ng malubhang problema. Mula 2017, bumagsak ang birth rate ng halos 70%, ang pinakamabilis na pagbaba sa kasaysayan ng mundo. Noong 2023, bumaba ang populasyon ng China ng 2 milyon, habang ang fertility rate ay nasa 1.15 lamang, malayo sa 2.1 replacement level na kinakailangan upang mapanatili ang katatagan ng populasyon. Ang mga pagbagsak na ito ay hindi limitado sa China. Ang mga bansa tulad ng South Korea at Japan ay nahaharap din sa katulad ng mga problema. Noong 2022, ang fertility rate ng South Korea ay bumagsak sa 0.72, habang sa Taiwan, ito ay nasa 0.87. Sa kabila ng mga optimistikong hula ng gobyerno ng China, tila walang malinaw na plano upang malutas ang mga suliraning ito. Ang kombinasyon ng krisis sa pagkain, kawalan ng trabaho sa kabataan, at pagbagsak ng populasyon ay nagpapakita ng isang bansang nasa bingit ng pagbagsak. Habang patuloy na nahaharap ang China sa mga hamong ito, mas nagiging malinaw na ang dating tagumpay nito ay tila unti-unti nang naglalaho. Habang malapit nang bumagsak ang China, ang tanong ay hindi lamang kung maiiwasan pa ba ito, kundi kung ano ang magiging epekto nito sa mundo. Isang imperyong itinayo sa pangakong lakas at tagumpay, ngayon ay bumabagsak sa ilalim ng sarili nitong bigat.